At yung Judas, ang spelling ng Judas na H-U-D-A-S. Masyadong vilified, masyadong may mga opinions tayo about Judas. Mark 14:1, bago dinakip si Jesus, ang mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan ay patuloy na naghahanap ng paraan upang maipadakip si Jesus ng palihim at maipapatay. Desidido na mga priests, the leaders of the nation, the elite of Israel, that Jesus should be eliminated. And the chief priests and the teachers of the law were the initiators. Sila ang mga kapural, sila ang mga nagpasimula at nagpasimuno ng ganitong ideya na si Jesus ay dapat dakpin at ipapatay. But they do not have in their power to give the death penalty. Because at the time, Israel was under the imperial rule of Rome. And when it comes to matter like legal issues, like giving the death penalty, it was the Roman law that was obeyed, not the local Jewish law. Samantalang ang issue ni Jesus was a local Jewish religious issue, hindi pwedeng gamitin ang Jewish law against him kung gusto niyang patayin. Kailangan Roman law. That's why the priests and the officers of the nation wanted to charge him with something that will sell in the Roman courts. At ang gusto nila ay mabitay si Jesus, mapako sa krus, kaya dapat yon rebellion, dapat yon a crime against the state. At yun ang pinag-iisipan nila kung paano gagawa ng ganung kaso laban kay Jesus. Mark 14:10-11, si Judas ay pumunta sa mga punong pari upang ipagkanulo si Jesus. Natuwa sila nang marinig nila ang alok ni Judas at nangakong bibigyan siya ng salapi. So buo na ang isip ng mga pari na ito nang pumunta sa kanila si Judas. Hindi si Judas ang nagbigay ng ideya sa kanila. Judas approached the priests who before then already had a plan. And Judas approached the priests who made an offer later after he had approached them for financial remuneration. So the issue of Judas really here is very intriguing. It was not primarily about money. According to Mark, nagpunta siya at nung inalok niya ang mga pare na makikipagsabuatan siya para si Jesus ay madakip, doon pa lang pumasok yung pera sa usapan. So hindi yung pera ang pangunahing dahilan as far as the report of Mark is concerned. At nung naghahapunan na tinatawag natin ngayong the Last Supper, which was really should have been observance of the Passover meal, Mark 14:18-21, habang sila'y kumakain, sinabi ni Jesus, tandaan nyo ito, isa sa inyo na kasalo ko ngayon ay magkakanulo sa akin. Nalungkot ang mga alagad at ang bawat isa ay nagtanong sa kanya, hindi ako yon, di po ba, Panginoon? Sumagot siya, isa siya sa inyong 12. Nakasabay ko sa pagsausaw ng tinapay sa mangkok. Ang tinapay nila noon, nilulubog nila sa olive oil, sa kung ano-ano pa mga sangkap, at yun ang parang kanilang pampasarap sa tinapay. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Subalit, kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong yun ay hindi na siya ipanganak. So Jesus indirectly identifies Judas because it would happen na sabay silang magsasawsaw sa mangkok. So Jesus was identifying Judas to the others and Judas to himself. But Jesus says, kawawa naman si Judas. Mabuti pang hindi na lang siya isilang kesa ganito ang kanyang kauuwian. Matthew 26:14-15. Isang kwento na naman doon, isang anggulo kay Matthew naman, hindi na kay Mark. Si Judas ay nakipagkita sa mga punong pari. Ano po ang ibibigay niyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon di binayaran nila si Judas ng 30 pirasong pilak. Here, Matthew presents Judas as initiating the plan and interested in the money. May iba yung angle, Ngayon, si Judas na ang nagpasimuno at unang tanong niya agad,
magkano ibibigay sa kanya. Ngayon sa anggulo ng istoryang ito, parang pera ang dahilan kung bakit niya ipagkakanulo si Jesus. Matthew 26:25, si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, Guro, ako po ba? Remember, nagtatanungan sa dinner, sabi ni Jesus, isa sa inyo. So sabi ni Judas, ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsabi niyan. So here we are, let into the reality that Jesus had foreknowledge. And Jesus gives a very cryptic, mysterious answer. Sabi niya, ikaw ang may sabi niyan. Matthew 27:3-5. Nang malaman ng taksil na si Judas na si Jesus ay nakatulang mamatay, nagsisi siya at isinauli sa mga punong pari at mga pinuno ng bayan ang 30 pirasong pilak. Sinabi niya, nagkasala ako. Ipinagkanulo ko ang dugo ng taong walang kasalanan. Anong pakialam namin sa iyo? Bahala ka sa buhay mo. Sagot nila. Inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak at pagkaalis doon, siya'y nagbigti. Aside from the allusion to money, the scriptures do not clearly reveal Judas's deep reason. Hindi sinabi ng kasulatan ang tunay na dahilan kung bakit si Judas ay nagkanulo kay Jesus. But clearly, we are told that Judas was shocked by the outcome of the arrest. It was beyond his expectation. Judas was truly, deeply sorry. And that he purposed to return the money. Talagang isusoli niya yung pera. So, malinaw na hindi talaga pera ang dahilan. Kasi ba niya isusoli? Nung hindi tinanggap ng mga pare, ibinato niya sa sahig. Hindi niya talaga inuwi uli ang pera. Judas acknowledged his sin, his mistake, and affirmed Jesus' innocence of the political charge. Nahatulan ng kamatayan, ibig sabihin nagtagumpay yung mga pari na gawing political yung issue. So nagamit nila ang gobernador, ang Roman governor, si Pilate, to give the death sentence. Therefore, it could only have been a political charge, and that was rebellion, inciting the people to revolt, exciting the people so that they could riot, all those things allergic ang Roman government. So hindi akalain ni Judas na yun ang ikakaso. Judas forcefully returned the money, then hanged himself. He died even ahead of Jesus. At pansinin natin yung mga pare. Judas came as a repentant. And when a sinner comes as a repentant, absolution must be given. Pag ang isang makasalanan ay dumating bilang nagsisisi, penitente, nagpepenitensya, nagpaparusa sa sarili, tumatanggap ng kamalian, dapat bigyan ng kapatawaran. Hindi ko na nangyari. Sabi, bahala ka sa buhay mo. Religiosity is no guarantee of inner goodness. In fact, misguided religiosity could even harden a person's heart, could make a person cruel when convicted in his mind that what he's doing is service to God. Luke 22:3-5. Si Luke naman ang nagkukwento. Pangatlong version na ito. Noon na may pumasok si Satanas kay Judas. Kaya nakipagkita siya sa mga punong pari at sa mga pinuno ng bantay sa templo upang kanilang pag-usapan kung paano niyang ipagkakanulo si Jesus. Natuwa sila at pumayag na babayaran si Judas ng salapi. May bagong element ang anggulo ng kwentong ito. The plot thickens. And now we get to see the story from many points of view. Satan entered Judas before he decided to betray Jesus. Ang sabi sa verse 4, kaya't nakipagkita siya sa mga punong pari dahil pinasukan siya ni Satanas. That's why he did
what he did. When he went to the priests, Judas was beside himself. Nawawala siya sa sarili. He was under satanic control. Luke 22:31-34. Simon, another name ni Pedro. Sabi ni Jesus, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo. Hindi lang ikaw, kayo. Marami kayo. Subalit idinalangin kita specifically upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. It could have been Peter. Hiningi siya at ang kanyang mga kasamahan ni Satanas na ligligin, subukan. Pero sabi ni Jesus, ipinanalangin kita. May ipapagawa ako sa iyo. Mawawala ka, pero magbabalik loob ka rin. At pag nagbalik loob ka na, patatagin mo yung mga kapatid. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po ako mabilanggo at mamatay ng kasama ninyo. Ngunit sinabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo ito, bago tumilaw ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ikakaila. So huwag mong sabihin yan, na mamamatay ka para sa akin, pupunta ka sa bilangguan para sa akin. Hindi mag-uumaga, 3 beses mo na ako napepedrohin. O gusto sabihin, nahuhudasin. Diba? Pepedrohin mo ako 3 times. Judas will identify with me. You will deny me. Yun ang pagkakaiba. Ang gagawin ni Judas, lalo niyang ipapakilalang malapit siya kay Jesus. Hahalikan nga niya si Jesus. Ipapakita niyang close sila. Si Pedro naman, itatangkin niyang kilala niya si Jesus. You know the story. Hindi natin kailangan ulit pilitin yun. Pero pareho lang sila. Parehong mintis. Peter was prayed for some unexplained reason. Judas was not prayed for. Peter was to be restored. Judas was to kill himself. Hindi pinaliwanag kung ba't ipinagdasal si Pedro at hindi rin pinaliwanag kung bakit si Judas, hindi. John 13:21-27. Pero bago tayo tumuloy doon, nakita nyo ang halaga na maipanalangin. Naipanalangin lang si Pedro, kaya hindi siya ang nagpedro, si Judas ang naghudas. Mahalaga ipinapanalangin natin ating kapwa, lalo dumadaan sila sa pagsubok, dumadaan sila sa temptation, sa maraming choices na pwede nilang gawin, lalo't may nanggugulo at lumilito sa kanila, mahalaga maipanalangin. John 13:21-27. Pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila, tandaan ninyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Si Juan na ang nagkukwento, John na, pang-4 na version na to. Siya ang tao nga abutan ko ng tinapay na aking isasawsaw. So now, Jesus will give the bread that will signify na eto yung magtataksil sa akin. Sagot ni Jesus, nagsawsaw nga siya ng tinapay at ibinigay yun kay Judas. So was this assigned? Binigyan niya yung tinapay, therefore ikaw yung magtataksil sa akin. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. So ngayon, pagkatanggap niya ng ibinigay ni Jesus, dun pumasok sa kanya si Satanas. Kanina naman, pumasok na si Satanas, kaya siya nagpunta dun sa mga priests. Sinabi ni Jesus kay Judas, gawin mo kaagad ang dapat mong gawin. Pagkatanggap ni Judas ang tinapay, kaagad siyang umalis. Gabi noon, a very powerful literary device, Judas walked into the night, into the darkness. So Satan enters Judas after Jesus announced the forthcoming betrayal and after Jesus gave the bread, the sign, to Judas. And very, very interestingly, Jesus commands Judas to do his errand. Kanya ko, anong gagawin mo? Gawin mo na. Gawin mo na agad. There was foreknowledge, affirmation,
and even direction from Jesus. Yun yung apat na Gospels telling us about the same story from different angles. Then in Acts, Peter throws his hat into the ring and gives a piece of his mind about the story. Acts 1:15-18. Tumayo sa harap nila si Pedro at nagsalita, "Mga kapatid, kailangang matupad ang sinasabi ng kautusan tungkol kay Judas. Ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay ibinili niya ng lupa. Doon siya nahulog ng patiwarik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. This time, hindi na isinoli ni Judas ang pera. Tinago niya at nag-shopping siya, namili siya ng lupa. At hindi na siya nagpakamatay, nahulog siya. At nadagdagan pa ng detalye, bumulwak ang kanyang tiyan, tumapon ang kanyang mga bituka at mga laman loob. What a very, very ugly ending. So according to Peter, Judas' act was foretold and ordained. Tapos ibinili niya ng lupa ang kabayaran, hindi sinole. Si Pedro sa Acts walang binanggit na pagsisisi at pagbibigti. Nag-shopping pa. And remember, Judas falls, nahulog, hindi nagpatihulog. Iba yung nagbigti ka, ginawa mo yon. Iba yun naman yung, ay, nabigti ka lang kasi napasabit ka sa puno. Kaya kung nagalit ka, bakit mo ako tinapakan? Hindi kita tinapakan, natapakan lang kita. Iba yun eh. So iba yung nahulog, parang hindi niya sinasadya. Halos parang sabi ni Pedro, buti nga, sumabog ang mga laman loob niya at kung ano-ano. Samantalang ang sabi ni Jesus tungkol kay Judas, kahabag-habag. Kawawa ang taong madapuan ang ganitong pangyayari. Ano mga lesson yan sa buhay natin, mga kapatid? One is that the truth is not just always one point. Like this, the many truths about this story told 5 times with 5 different shades and details, some of them even contradicting. In our lives, you cannot base your decision, you cannot base your stand on just one point. Because the truth is not always just one point. Sometimes it is composed of 2 points, or 3 points, or 5 or 7. And your truth is not any of those points, but the connection among all of those. That at that point, the truth is not always just a dot, but a dash, or a line. Dapat hindi makitid ang isip ng gustong maghanap ng katotohanan. But what we see here is that the reports and the reporters do not agree on important details. Either they are contradicting one another or they are adding another layer of meaning to the story. So we take all of them as scriptural and take them as a whole when we ingest and digest the lessons of this story. But definitely we see that the act was done under the influence of Satan. It was not free choice. The act was preordained. It was not self-designed. And the act was with the knowledge, consent, and direction of Jesus. Judas became an important actor in the moving plot about the redemptive work of Jesus. And what is important to appreciate is that when Jesus came to his senses, minus satanic control, nung nahimasmasan at tauhan at iniwan na siya ni Satanas, Judas was remorseful. He tried to correct the situation. Nung matanto niya ang pinuntahan ng kanyang ginawa, nagsisi siya. Sobra siyang nalungkot. Gusto niyang bawiin ang lahat kung pwedeng ibalik ang oras. Perhaps by returning the money, he was hoping that the priests would also change their minds and withdraw the accusations. So he returned the money, whether or not
the priests received those money back with their hands, Judas parted with that money. He wanted to correct his mistake, but when denied a way for redress, pinagkaitan siya ng pagkakataong ituwid ang kanyang pagkakamali, itama ang kanyang pagkakamali, Judas killed himself. Tanong agad ang mga iba, save ba si Judas? Given all of these elements of the story, could anyone pass judgment on Judas? Was Judas an instrument in carrying out the grand plan of God through Jesus? Ano kaya ang nangyari kung hindi siya nagtaksil at hindi nadakip si Jesus? Ano kaya nangyayari kung hindi siya natuloy ang crucifixion? Ano kaya mangyayari kung hindi nagka-crucifixion, hindi walang resurrection, hindi kayo nakaupo dyan? Hindi tayo sama-sama ngayon. As an unwilling instrument, like an actor with a script, and under satanic control, and even with Jesus' consent and direction, could Judas be charged with guilt? Tinasukan na nga yung tao ng dyablo. Sinabi pa ni Jesus, gawin mo na agad. Hindi naman sabi, huwag mo nang gawin. Baka naman pwedeng wag na. Gawin mo na agad. Pwede ba nating akusahan si Judas? Hindi natin tatapusin ang kasong ito ngayon at hindi natin siya bibigyan ng hatol na guilty or not guilty. Ang point is, gusto kong i-review natin kung paano tayo nang huhusga ng kapwa. Magandang example ito kung paano hindi manghusga. When Peter tried to prevent Jesus' death in Jerusalem, in the realization of God's plan, Jesus called him Satan. Magkabaligtad talaga si Pedro at si Judas. Si Judas, naging instrumento siya para matuloy ang istorya. Si Pedro, 2 beses niyang tinangka na hindi matuloy ang kamatayan ni Jesus. Una, Matthew 16:21-23. Mula noon na ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat ako magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa 3 araw ako'y muling mabubuhay. Nakita niyo ba na si Jesus ay hindi magdurusa sa harap ng mga kriminal, sa kamay ng mga prostitutes, sa kamay ng mga tax collectors, sa kamay ng sinners? No. Sabi niya, magdurusa ako, maraming hirap ang aking dadanasin, sa kamay ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. The elite, the religious and political and economic elite, were the ones who was going to make Jesus die, but suffer so much before dying. Sa niya, papatayin ako. Pero ang ganda ng sabi niya, okay, magalala, sa 3 araw, ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Kailan may hindi yan mangyayari sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Tungkol kay Judas, sabi ni Jesus, kawawa naman. Mabuti pa hindi ka na ipanganak kung ganyan ang mangyayari. Kahabag-habag. Itong si Pedro, drama talaga siya. Hindi ko po papayagang mamatay kayo. Sabi niya, ay Satanas, lumayas-layas ka sa harapan ko. Hindi yan ang script ng Diyos. Kailangan magganap ito. Huwag mong hadlangan. And during the arrest of Jesus, when a disciple, which many scholars think is Peter, when a disciple tried to use force in preventing Jesus' arrest, Jesus stopped him. Matthew 26:50-54, sinabi sa kanya, sa arresting officer, yan ang sabi ni Jesus sa arresting officer, kaibigan o kaibigan pa niya yung mag-arrest. Itong si Pedro pumipigil, Satanas. Niya, kaibigan, gawin mo na ang sadya mo. Parang yung sinabi niya kay Judas, gawin mo na. At sa inilapitan nila at dinakip. Bumulot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus at tinaga ang utusan
ng pinakapunong pare at natagpas ang taingan yun. Sinabi sa kanya ni Jesus, ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan. Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking Ama, ay padadalhan agad niya ako ng higit sa 12 batalyon ng mga anghel? Hindi ko kailangan ng tabak mo to prevent this. If I want this prevented, the Father in heaven will send me 12 battalions of angels. Ngunit, paano matutupad ang mga kasulatan na nagsasabing ito'y dapat mangyari? So, for having done what he did, and even under satanic control, Judas nga ba? Si Judas. Judas nga ba ang Judas ng barangay nyo? Alam nyo, hindi lang sa 12 disciples may Judas. O may binabansagan na Judas. Halos bawat pamilya may Judas. Yung, ay, yan ang black sheep namin. Ay, yan ang Judas namin. Lahat na lang ng mga nangyayaring dilubyo sa pamilya, may isang binupunta na ng sisi. Ganon din sa isang kumpanya. Minsan nga, ganon din sa church. Hindi kami nabe-bless dahil dyan eh. There is sin in the camp. Mga ganyan-ganyan. Pero tayong hinuhudas-hudas. Kaya mahalagang reviewin ang kwento. Because there's a Judas in each one of us. And there's also a Peter in each one of us. Tayo actually ang mga tauhan ng kwentong ito. Kaya mahalagang suriin ang ating mga sarili. Matthew 7, 1-2. Sabi ni Jesus, huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Kung mahigpit ka sa iba, mahigpit sa iyo ang Diyos. Kung di ka nagpapatawad sa iba, di ka patatawarin. Mapagpatawad ka, mapagpatawad sa iyo ang Diyos. Kanya, kung paano kayo nanunukat ng kapwa nyo, yun ang ibinibigay nyo sa Diyos na the same panukat para sukatin din kayo. There are persons that people love to love, and there are those that people love to hate and to demonize. Pakaisipin nyo. Sa ating pamilya, circle of friends, sa ating social circle, madalas meron tayong paboritong pagmukhaing masama. Siya ang may kasalanan ng lahat. Siya lagi ang mali. Siya ang dapat laging sisihin. Why? Because people tend to oversimplify situations. Like oversimplifications down to the story of Judas, but now you see how complicated it really was. Seeing it from 5 different angles. People demonize others because people tend to label other people in order to easily pass judgment on others. Labeling. Pag na-label mo na ang taong tamad, kahit may mga ginagawa siyang sipag, bulag ka na doon. Ang makikita mo lang yung magpapatibay ng yung label na binigay sa kanya na, oo, tamad nga siya. Pag nilabel mo ng isang taong masama, hindi mo na nakikita mabubuting ginagawa niyan. Puro masama na lang para yung label na ibinigay mo, lalo mong mapatunayan. Kawawa ang matawag na Judas. Kawawa ang mabansagan ng kahit anong bansag. At pag labeled na, frozen na ang ID, siya na lagi yon. Kaya sa mga pamilya, kung minsan mga maliliit pa kayo, mga teenager, may tinawag na ito yung black sheep. Hanggang katandaan na, yun ang naka-assign sa kanyang role. Ayaw na nating mag-iba ng pag-iisip. Yung nauna, yun na lang. Kaya kahit may nag-aaway, yung mauna magsumbong, usually siya lang kinakampihan. Islam niya, yung kaaway ko kasi masama. Masama na rin sa'yo. Galit siya, galit ka na rin. Kasi marami tayong pagsukat sa kapwa. Hindi naman natin talaga inaral. Minana natin yung damdamin, yung attitude nung nagkukwento. Tulad niyan, kaninong kwento, sa 5 kwentong ito ang nakatanim sa utak natin, sa pag-isip natin tungkol kay Judas. Sana, yung ika-6, yung kay Jesus, yung sabi niya, kahabag-habag si Judas. Hindi madali na maging Judas.
Because Jesus teaches us to not judge. Paulit-ulit naman yung Holy Week stories. Pero ang mahalaga, anong talab sa atin pag pinag-aaralan natin? Tulad ng kwentong ito, part of this Quaresma themes, may tinatawag, may nililabel, itinuturing ka bang Judas by oversimplification? Dahil ba sa kakukwento ng anak mo tungkol sa kanyang teacher, Judas ang teacher niya? Judas ang classmate niya? Judas ang nanay ng classmate niya? Dahil kwento lang ng anak mo na didinig mo, syempre, siya ang bida. Lahat ng hindi niya kakampi, Judas yun. Dahil baka susumbong sa'yo ng asawa, nagiging Judas na ang nanay mo. Dahil ba sa kaungot-ungot naman ng nanay mo, yung asawa mo, nagiging Judas na sa tingin mo. Ano kaya dyan? Ang mga anak ng Diyos, dapat, hindi ganyan mag-isip. Because Jesus is truth. And truth sets free. May proseso ka ng pag-alam ng katotohanan bago ka mag-jump into conclusions. At napaka-ulit-ulit ni Jesus, do not judge anyone, anytime. Do not judge anyone, especially when based on other people's perception. O pag-perception lang ni Peter yung basis mo, anong judgment mo kay Judas? Pag-perception ni Jesus, pag-perception ni Luke, ni Mark, pag-perception ni John. Do not judge anyone when based on the competition's reports. You and I know that when you read the Gospels, the disciples were constantly bickering, quarreling, and competing with one another. Nag-aaway-away sila kung sino ang uupo sa kanan at kaliwang gilid ni Jesus, kung sino ang bibigyan niya ng karangalan, and they were always discussing who the greatest is. In fact, during the so-called Lord's Supper, they were arguing about who will be greatest in the kingdom of God. And now you are reading stories about Judas from the points of view of those competitors. They were not perfect. They were not disciples of Jesus because they were perfect. It is precisely because they were imperfect that they were called. Sabi ni Jesus, I did not call the righteous, I called the sinners to repentance. I did not call the great, I called the humble. So, hindi ko mo sinabi ng mga ito, yun na. At napakadali na bumato sa kapwa, magalit sa kapwa, manghusga, manglait, pag may hawak ang isang verse. Tulad nung kung hawak mo yung Book of Acts na sinabi ni Pedro, talagang kukondem mo na si Judas. Kung ang hawak ka naman yung verse na sinabi ni Jesus o yung verse na sinabi ni Luke, medyo magkakaroon ka na ibang pananaw. That's why the truth is not always just one point. And the truth is not always just one verse. And if you live only by one verse, and well, there are many other verses talking about the same thing, and you do not synthesize all those verses before you arrive at a conclusion, you will have a one-track mind, a narrow mind, and probably a very unkind heart. Kaya dapat nanunuri. Napakadali para sa atin na laitin, kawawain, batuhin ang isang tao pag meron tayong hawak na verse. Pero hawakan mo muna at unawain lahat ng mga ibang verses na may sinasabi tungkol sa topic na yun bago ka dumating sa isang conclusion. At kung may isa-isang verse na matitira sa iyong kamay na i-apply mo, let it be the verse of Jesus. Now, even the situation of Judas had so much gray areas and ambiguities. Kaya hindi ganun kadali. At eto pa, Judas did not live to tell the tale, his version of the story. What we read are versions of the people who told the story from their point of view. And remember, history is written by the survivors, by the victors. Kaya kung may political regime na biglang pinalitan ng ibang regime, asahan mong i-demonize yung napalitan na regime at ang hero yung pumalit. Subukan mo magkaroon uli ng mga pagbabago at yun naman pumalit ay napalitan, siya naman ngayon ang biglang masama. Because people who are in power control the dissemination of information. Kaya nga ang daming fake news. Hindi ka dapat naniniwala agad. Lalo ang hilig-hilig mo mag-forward agad, pass agad, hindi mo pa na-check. Magugunaw ang mundo, mami, ang 5 o'clock, pass ka ng pass, forward ka ng forward, hindi mo naman ni-research.
5:30 pa lang. Fake news. So, importante na nagre-review. Ngayon, balik tayo kay Judas. Halimbawa, there's a Judas in each one of us. Halimbawa lang, huwag muna kayo magtampo. Halimbawa lang. Have you committed a grave mistake na ikipinahamak ng kapwa? Yun ang ibig sabihin, naging Judas ba tayo? May nagawa ka? If yes, do a positive Judas. Admit your mistake. Kung may nagawa ka na ikipinahamak ng iba, whether or not may malis ka o without malis, pero napahamak pa rin siya, admit your responsibility. Correct the situation. Pay. In Judas' case, he returned the money. Hindi pwedeng I'm sorry lang. Kung may damage, bayaran mo. Kung may dapat ibalik, ibalik mo. Kaya nga si Zacchaeus, ibinalik niya lahat ng dinaya niya sa mga tao with interest. Siyempre, cost of money. Yun ang tunay na pagbabagong loob. Yun ang tunay na pagsisisi. May kasabay na bayad. Hindi pwedeng sorry, siniraan kita sa Facebook. Yung pala, anong gagawin mong bayad? Di dapat purihin mo ako ngayon sa Facebook. Baligtarin mo yung mga ginawa mo. Aminin mo nagkamali ka. Aminin mong makatila kang dila mo. Hindi pwedeng sorry lang. Dapat ituwid ang liko. Itama ang mali. Bayaran ang utang. Do a Judas, but a positive one. Therefore, do not kill yourself. Kamali ka na nga, magpapakamatay ka pa, di doble mali. Huwag ka magpakamatay. Hindi naman solution yun eh. Pero alam nyo, sabi nila, mga psychiatrist, yung dumadating sa pagpapakamatay is a form of mental illness. Merong chemical deficiencies ang brain, merong emotional burden. Tapos ito pa nangyari kay Judas. Wala man lang tumulong sa kanya na kapwa niya disciple. Habang pinaprocess niya yung kanyang lungkot, yung kanyang pagsisisi, yung sobra niyang mabigat na damdamin, wala man lang tumulong. Siguro kung kilala niya si Pastor Gami, hindi natuloy ang pagpapakamatay. Can you imagine? Ang dami-dami niyang kasamahan, wala siya natakbuhan. Tapos yung pinuntahan niya ng mga priest, religious leaders pa naman, sabi sa kanya, bahala ka sa buhay mo. Kaya natulak siya sa pagpapakamatay. One of the saddest ministries of pastors like me is to preside over memorial services for somebody who committed suicide. Yung malaman ko sa kahuhugot ng comfort na ibibigay sa pamilya. Lalo't yung pamilya, sising-sisi. Naku, kung alam ko lang magpapakamatay, sinagot ko sana yung text. Kung alam ko lang magpabarel, dapat sinagot ko na yung phone. Sasamahan ko na lang sana siya magdamag. Kahit yayain niya ako sa low tide ng mga island, sasamahan ko siya. Kung alam ko lang magpapakamatay, itadrop ko ang ginagawa ko, pupuntahan ko. Yun nga hindi mo kasi alam. Kasi ang bago magpakamatay ang tao, nagpapadala yan ng mga feelers, nagpaparamdam. Kung may tutulong lang kahit isa, maaring hindi matuloy. Kung may ngingiti lang, uunawa. Walang nangyari nung kay Judas eh. But the question really is, why did Judas betray Jesus? What could have been his disappointment? His disillusionment that turned into anger. Many scholars believe that Judas was a zealot. Isa siyang revolusyonaryo. Kasi ang Israel, hindi nauubusan ng mga militant, mga revolutionist yan, lalo't ang daming sumasakop sa kanilang mga ibang bayan. At ang inaakala ng maraming mga scholars, Judas was a zealot. Naghahanap siya ng Messiah, tulad ng hinahanap ng maraming Israelites. At sa kanila, ang Messiah, yung hindi Messiah natin ngayon na spiritual Savior. Ang tunay na concept ng mga Israelita sa Messiah was a political leader who's charming enough, powerful enough, with great powers from heaven, who will lead Israel in an armed revolt against Rome and will set the nation free. Ang mga Israelite, pag nagsasabi ng salvation, hindi salvation ang kaluluwa, pinag-uusapan nila. Salvation nila, political, economic, social salvation from their oppressors. Iba ang tingin natin ngayon sa the same word salvation, sa Messiah, sa Savior.
Hindi spiritual sa kanila nun yun, political. Kaya nung dumating si Jesus sa Jerusalem, sa tinatawag natin ngayong Palm Sunday, sinalubong siya ng mga palaspas, ng mga dahon, ng mga tao naglatag mga damit sa daan para daanan niya. Yun ang treatment sa political king. Hindi sa spiritual king. They were thinking that Jesus, upon entering into Jerusalem in that very big festival with everyone in Jerusalem excited and ready for action, they thought he would lead or announce the beginning of a revolt. But he went to the temple, and what did he do? Nagalit siya sa mga money changers who were making commerce out of religion, drove them away from the temple. Sabi ni Judas, yun lang. Ibinigay ko lahat ang buhay ko sa movement na to. Yun lang. Hinog na para sa revolution. Ang laki ng festival. Nandyan lahat ng mga Jews from all over the world. At lahat yan oppressed. Galit sa Rome. Galit sa elite ng bayan. Kung sinabi lang ni Jesus, mag-aalsa tayong lahat ngayon sa sabog ang Jerusalem. Tapos ang ginawa lang niya, nagalit siya sa mga money changers. Sabi niya, ginagawa niyong komersyo ang house of prayer. That could have disappointed Judas. Wala nang ibang maisip ang mga scholar kung bakit siya babaliktad. At hindi niya inakala na kung isuplong niya si Jesus at madakip, as one of those false messiahs, kasi ang Messiah nga sa kanila yung maglilid ng political victory. So by that count, Jesus was a false Messiah. Matigil siya at masugpo ang kanyang ginagawa. Iniisip ni Judas, religious issue lang yan. Ginawa ng mga paring political, nagkaroon ng death penalty. Sabi, lampas-lampas na to. Kaya nawindang si Judas. Hindi niya nakaya ang pinuntahan ng kwento. But don't forget, he was under satanic control. Whatever. The devil enters into one's heart through the openings caused by negative thoughts. Anong negative feelings ang pinasukan ni Satanas sa puso ni Judas? Maaaring disappointment that led to anger. Anong mga opening sa puso ng tao ngayon ang pwedeng pasukan ni Satanas? Negative feelings like envy, jealousy, hatred, fear. Yang lahat ng yan, ang iwinawak si ni Jesus, ang mga sabi niya, do not fear, do not be angry, forgive, be at peace, be at rest. Kasi pag sobra kang stress, sobra kang pagod, pwede kang pasukan ng demonyo. Sobra kang galit, di ka nagpapatawad, namumuhi ka, pwede kang pasukan. Nade-depress ka, pwede kang pasukan. Kaya lahat ng negative feelings, yan ang kalaban ng true spirituality. Kailangan ni Satan ang entry point. Hindi ka basta-basta napoposes kung walang papasukan. Kung walang kakapitan. Kaya dapat, kung ayaw mong tirhan ka ng tubig, para kang buko. Pag dumaan ng tubig, daplis ng daplis. Pero subukan mo na buko kang ang dami-daming buhok. Kung may imagine nyo, ang bukong may buhok. Pagdating ng tubig, hindi aalis kasi hinohold ng buhok. Ang baboy na hinuhuli pag mga piyesta-piyesta, contest, di ba? Pinapaliguan ng langis para dumulas. Ngayon, kung ikaw baboy, ang dami-dami mong tangkay, hawakan, ribbon, ang dali mong hawakan. At gano'n ang mga tao, madaling hawakan ni Satan pag marami mga ribbon-ribbon, tangkay-tangkay, mga negative thoughts, negative feelings. Madaling mademonyo ang taong negative ang pag-iisip. Nagtatanim ng sama ng loob, ng galit, nagtatampo. Di ba? Ang daming ganun. Pag nagalit ka nga, kuminsan kung ano-anong nagagawa mo, pagkatapos yung galit mo, nagsisisi ka rin. Pero, napasok ka na ni Satanas kahit lang 30 minutes o 5 minutes. Kaya dapat natin isipin, bakit nakarating si Judas sa point na yon? One, meron siyang negative feeling na ninurture niya, napasukan tuloy siya ni Satanas, tapos wala siyang masabihan. Either hindi siya nagsasabi, o alam niyang walang mararating ang pagsasabi niya sa kanyang mga kasamahan. Do not give the devil a chance to enter your heart. Ano ang entry point ni Satanas sa inyong puso? Isara nyo yan.
Kasi dyan siya papasok. Ano ang weakness mo? Ephesians 4:26 o 27. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. So pwedeng magalit, ha? Huwag ka lang magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Sabi sa Ingles, do not give the devil a foothold. So kayo mga galit sa asawa nyo kahapon pa, nalubugan na ng araw kagabi, tama na. Kaya pala may tumutubo na sa noon nyo na kung ano. Ha? Tagal-tagal na naggalit na yan. Mga tampo-tampo na yan, mga kung ano-ano. Nagkakakaliskis ka na, humahaba na ang iyong kuko. Kasi tinitirang ka na ng dyablo. Kaya sari-saring maling desisyon, maling salita, maling kilos, huwag niyong patagalin. Okay lang magalit. May nakakagalit naman talaga eh. Si Jesus nga, nagalit doon sa mga money changers eh. Pero sabi niyo, huwag yung patagalin. Ayusin niyo yan. At magpatawad kayo. Lalaya siya, pero higit sa lahat, lalaya kayo. Kasi ang hindi nagpapatawad, nakatali. Doon sa hindi niya pinapatawad, nakatali ka rin. Cut that. Be free. And do not become a Judas, a negative Judas. In other words, do not be a candidate for satanic control. Now, mga kapatid, do not push people to self-destruction. Do not do a priest or do not do the disciples. Nagtulak pa. Hindi natakbuhan yung mga kapwa-disciple. Yun naman mga priest, nag-iiyak na nga itong tao, ang gulo-gulo na ng isip. Sabi pa niya, bahala ka sa buhay mo. Allow people to correct their mistakes. Nagkasala ba sa inyo ang asawa? Napagtaksilan kayo nun? Allow people to correct their mistakes. Nagkamali ba ang inyong anak, ang inyong magulang, ang inyong biyanan, sino man, ang inyong empleyado? Allow people to correct their mistakes. Do not drive them to hopelessness, to suicide. Minister to the confused, to the outcast, to the remorseful, the sorry, the mistaken, the repentant. That is what the people of God should do. But none of the other disciples ministered to Judas. Kaya ang tanong, nawawala, pero baka may kandidatong Judas sa inyong pamilya o community. Konti na lang ang hinihintay at magbabaril na, tatalo na, magbibigti o lululo ng blade. Mahirap-hirap. Baka meron. Remember, it doesn't take only one person to make that happen. Gaano man kagulo ang kanyang isip, gaano man siya kalito, kahit konting liwanag lang ibibigay niyo sa kanya, magkakaroon ng kahulugan. Make a difference in people's lives. It is easy to judge someone who has already been judged by others. Kaya madali sa ating i-judge si Judas eh. Na-judge kasi siya ng maraming taga-church. Na-judge siya ng maraming tao, pero ngayong sinusuri niyo talaga yung scripture. Are you ready to pass a judgment? Do not judge, even a Judas. And even if yourself, especially if you found yourself to have committed a mistake, ituwid niyo. But do not judge yourself. Aminin ang pagkakamali, ituwid ang pagkakamali. At bigyan natin lahat ng tao sa paligid natin nagkamali ng chance na ituwid yun. Do not be like the people around Judas. So may sagot na ba tayo? Judas ba si Judas? Kayo ang sumagot niyan. Basta ang sabi ni Jesus, with the judgment you pronounce, you will be judged. The measure you give is the measure you get. And apply that, not only to this classic Judas in the New Testament, but to all the Judases around that you probably have decided to call Judas. Dear God, teach us. Turuan niyo po kami sa komplikadong kwento na ito ni Judas. Na kung gusto niya naman talagang pasimplihin, madali. Pero bakit ito complicated? We take it as it is. And the lesson is for us not to oversimplify complex matter. Hindi lang black or white lagi.
Hindi lang laging extremely right or wrong. Hindi lang laging up or down, in or out. Maraming anggulo. Turuan nyo kami maging maingat, lalo sa paghuhusga ng aming kapwa. Kung meron sa aming pamilya, sa aming mga paligid na malapit ng mawala ng pag-asa, turuan nyo kami maging sensitive to minister. At sino man, Lord, sa mga taong narito ngayon,